Okay, so kwentuhan tayo saglit tungkol dito sa S23 Ultra. Alam ko meron ng S25 series. Wag nyo na i-comment dyan sa baba kasi alam ko naman, hindi pa lang talaga tayo maka-review sa ngayon. Pero focus muna tayo sa phone na to. Kasi ngayong March, ang second year anniversary ng phone na to sa amin. So, 2 taon na po namin ginagamit itong S23 Ultra. Una, ginamit ko siya as my daily driver. Tapos, yung wife ko naman yung gumamit at ngayon, ginagamit ko siya as my secondary phone. So, masasabi kong gamit na gamit yung phone na to. So, ano ba yung mga na-degrade? Na-degrade ba talaga yung performance? Na-degrade ba talaga yung kanyang battery? Kumusta yung performance niya? Napag-iwanan na ba? Kasi 2 taon na itong phone na to. So, lahat yan ay i-share ko sa inyo sa video na to. Para dun sa mga nagkaplano mag-upgrade. So, kung naka S23 Ultra ka ngayon, dapat ka ba talaga mag-upgrade sa mas magandang model? O kaya naman, kung nagpaplano kang bumili ng second-hand na flagship phone ng Samsung, particular itong S23 Ultra, dapat mo ba talagang ituloy yung plano mo na yan? So lahat yan, pwede nating masagot sa video na to. So mas maganda tapusin mo to, tapos i-share mo din to sa mga kaibigan mo or kakilala mo na nagpaplanong bumili ng S23 Ultra ngayong 2025. Okay, so gusto kong i-share sa inyo guys ay yung ginagamit kong screen protector dito sa S23 Ultra. Doon sa mga sumabaybay sa akin sa paggamit ng phone na to, alam nyo na sobrang dami kong nasubukan na mga tempered glass. Gumamit pa ako ng tempered glass na merong glue. Not bad. Gumagana pa rin yung kanyang fingerprint scanner, pero hindi ko talaga 100% nagustuhan yung experience doon. Ang pinaka nagustuhan ko ay itong ginagamit ko ngayon kasi ang hilig ko talaga sa matte display, yung walang reflection. Kasi talagang nakakasira na experience yung display na merong reflection. Kaka-apply ko lang nito yesterday. So kung meron nang kayong makitang mga bubble na ilang mga piraso, dahil po yan sa kakakabit ko lang. Nag-heal pa siya. Nung kinabit ko yung skin protector na to, sobrang daming bubble. So unti-unti nag-heal naman siya. So isa pa sa mga gusto ko i-point out guys, yes, manipis itong S23 Ultra, pero sa 2 taong paggamit namin sa phone na to, yung kanto talaga, ewan ko, sa akin lang naman kapag ginagamit ko siya ng ganyan, ang sakit talaga pag matagal mo nang ginagamit tong phone na to, medyo annoying tong kanto na to. Unlike sa iPhone, na curve yung mga edges niya, mas comfortable hawakan, mas comfortable gamitin sa mas matagal na time compared dito sa S23 Ultra. So yun lang naman, maliit na bagay lang, gusto ko lang i-share sa inyo. Tapos yung experience ko naman sa kanyang fingerprint scanner, superb guys, superb talaga. Talagang reliable siya. Pero syempre depende yan sa screen protector or tempered glass na gagamitin nyo dito sa phone na to. So I suggest, kung ayaw nyo maapektuhan yung performance ng ng fingerprint scanner ng S23 Ultra nyo, huwag kayong gagamit ng sobrang kapal na tempered glass sa phone na to. Yes, medyo challenging talaga humanap ng tempered glass sa display nitong S23 Ultra dahil curve, pero ganun talaga. Pero pagdating sa quality, hindi ko na ulitin yung specs. Wala tayong uliting specs dito guys sa buong video na to kasi pangalawang taon na to. Pwede nyo panoorin yung unboxing ko, pwede nyo panoorin yung full review ko, or pumunta kayo sa GSM Arena para malaman nyo yung full specs ng phone na to. Nandun na po yun. Okay, so full experience yung share ko sa inyo ngayon. So pagdating guys sa panonood ng content dito sa display ng S23 Ultra, ulitin ko, superb. Wala akong kahit anong reklamo. Tapos, ang isa pa sa talagang gustong-gusto ko dito, na-adjust natin guys yung resolution. Tingnan nyo naman, meron tayong 3 option na pwedeng piliin. Yung kanyang pinakamalaking resolution na 1440p, or gusto nyo mag 1080p para usual lang yung resolution, or 720p para makatipid kayo sa battery. At mapapansin nyo dito sa personal na preference ko, 720p enough na sa akin. Sobrang ganda pa rin ng quality. Wala akong kahit anong reklamo. TikTok, YouTube, ano ba naman yung 720p? Sobrang okay na yan. So, pero syempre, kayo pa rin bahala dyan. So, again, pagdating sa display guys, wala akong reklamo. Okay, wala akong reklamo dito sa phone na to. Ngayon, kung mapapansin nyo, syempre, dahil 2 years namin itong ginamit, nalagyan namin to ng SIM. So, ang ginagamit ko currently ay GOMO eSIM. Okay? So, pakita ko sa inyo yung ilan sa mga speed test na ginawa ko.
Okay, ito yung una. Nung nakakuha ko ng 5G connection, umabot tayo ng almost 300 Mbps. Ganon kaganda guys, yung signal ng S23 Ultra. Pero syempre, Gomo SIM din yan, Globe. Maganda talaga yung ano niyan, yung connection natin yan kahit outdoor. Pero syempre, kung naka 5G connection tayo, what if 4G? Nung 4G connection lang, yung meron ako 86.7 Mbps naman yung download speed na nakuha ko. Not bad pa rin, mabilis pa rin yan kung nasa labas tayo, nagamit tayo ng Waze, nagamit tayo ng Facebook, YouTube, Netflix, wala pa rin tayo magiging problema sa connection. So pagdating guys sa signal, okay na okay po itong Samsung S23 Ultra. Ngayon pagdating sa performance guys, ngayon 2025 na Antutu version, ito yung Antutu scores na nakuha natin. So, nung ginamit ko yung RAM Plus, tapos ang setting ko ay standard profile, yung kanyang performance, 1080p yung resolution, at adaptive yung kanyang refresh rate, 1,489,758 yung nakuha natin. Grabe, okay na okay pa rin yan ngayong taong to. Ngayon, nung pinatay ko naman yung RAM Plus, or virtual RAM, ang nakuha natin ay 1,407,468. So, kapansin-pansin na talagang malaki-laki yung ibinaba ng performance kapag hindi natin ginamit yung virtual RAM. So, ganun kaganda yung storage nitong S23 Ultra na nakakatulong talaga sa overall performance kapag ginamit natin as virtual RAM. Ngayon, pagdating naman sa thermals, ang setting ko naman guys ay standard profile pa rin, 1080p at adaptive yung screen refresh rate, at makikita nyo na 10% yung nabawas sa ating battery, tapos 14 degrees yung nadagdag sa ating temperature. So kahit na sobrang ganda ng performance itong S23 Ultra, hinay-hinay pa rin po tayo kasi pwede pa rin siyang mag-generate ng alarming heat. Ngayon, pag-usapan natin yung mga sample photos na kinuha ko talaga recently para sa review na to. So, flagship level pa rin yung quality ng mga photos kahit pa indoor, kahit mapa low light or night photos, sisiw na sisiw pa rin po dito sa camera ng S23 Ultra. Sobrang astig pa rin nung portrait photos na pwede nating makuha dito kasi makikita nyo ngayon, hindi artificial looking yung edges ng subject. Kasi yun yung usual na problema natin sa ibang mga phone. Napaka-artificial nung kanyang bokeh pero dito napaka-natural tingnan. Pero para sa akin, ang standout talaga dito sa S23 Ultra ay yung kanyang 10 times na periscope telephoto camera at napakahirap iwan yan dito sa phone na to. Matindi talaga yung zoom capabilities nitong S23 Ultra even versus iPhone 16 Pro Max. Hindi pa kayang matapatan yan kasi hanggang 5 times telephoto lang yung iPhone 16 Pro Max. Pagdating naman sa video quality, stable at maganda yung quality ng 4K video recording niya kahit pa sa selfie camera. Maganda siya pang vlog. Maganda siya sa pag-shoot ng mga products or ng mga pagkain. Anything, maganda talaga. Ang hindi ko lang talaga gusto or nabitin ako siguro dito sa video capability ng S23 Ultra ay hindi siya makakapag-shoot ng log. Hindi kagaya ng iPhone na merong Apple ProRes log, dito wala talaga. So, naka-bake na yung kulay ng video. So, recta upload or recta edit na, wala ng color grading capabilities. So far, siguro no-convince kayo na sa taong to, aux na aux pa rin itong S23 Ultra. Hindi pa rin siya napag-iiwanan. Magandang-maganda pa rin itong phone na to. Pero syempre, pagkatapos ng 2 taon na talagang, masasabi kong gamit na gamit talaga. Sinabi ko na yung kanina, nabawasan kaya yung battery performance niya, na-degrade kaya or nag-degrade kaya yung kanyang battery. So, malalaman natin yan sa maraming PC Mark test na ginawa ko. So, iba't ibang scenario yung ginawa ko. So, tingnan natin. So, una guys, yung setting natin ay standard profile, yung kanyang performance, tapos adaptive yung ating screen refresh rate. Pero, binago ko yung resolution. Sa 1440p resolution, nakakuha tayo ng 11 hours and 49 minutes. Not bad para sa isang flagship phone na 2 years old na. Ngayon, binabaan ko naman to 1080p, nakakuha tayo ng 12 hours, guys. Impressive na yan. And 41 minutes, almost 13 hours na. Pero binabaan ko pa to 720p. Nakakuha tayo ng 13 hours and 42 minutes. So, ang laki ng jump sa screen on time kapag binababaan talaga natin yung resolution.
Ngayon, share ko lang sa inyo yung personal setting na ginagamit ko sa everyday na paggamit sa phone na to. Ang performance profile ko ay light, tapos yung aking resolution ay 720p, tapos adaptive pa rin yung screen refresh rate. Nakakuha naman ako ng 14 hours and 9 minutes. Pagdating sa charging, 18 to 100%, 1 hour and 5 minutes ko lang na-charge itong phone na to. So in conclusion guys, kung nagpaplano ka mag-upgrade dahil lang sa napag-iiwanan ka na, yun ang iniisip mo siguro kasi may S25 series na, wag muna. Okay na okay pa tong phone na to kasi kagaya na sinabi ko kanina, ulitin ko na naman. Hindi namin tinipid yung paggamit sa phone na to. Masasabi kong abuse na yung phone na to. Pero kahit ganun, ang ganda pa rin ng performance sa halos lahat ng aspect. Camera, display, battery, performance, lahat aux na aux pa rin. So again, kung nag-crave ka lang sa bagong phone, kaya mo gustong bumili ng S25 Ultra, wag na. Okay pa to. Ganda pa rin. Siguro S26 series, S27 series ka mag-isip na mag-upgrade. Pero sa ngayon, masasabi ko na okay pa rin tong phone na to. At parang naman dun sa mga nagkaplano bumili ng second hand na S23 Ultra, okay pa rin po. Okay pa rin siya. Make sure nyo lang na maganda pa rin yung battery performance. Hindi ko lang sure kung paano nyo gagawin yon. Kasi yung PC Mark, ano po yan inaabot minsan ng buong isang magdamag bago matapos. So, ayun, hindi ko lang sure kasi itong Samsung S23 Ultra, wala pa siya yung feature na kagaya sa iPhone na mayroong battery health. Wala pa pong ganun ito. So, hindi natin masasabi kung ilang percent na lang yung battery health nitong ginagamit ko or yung plano mong bilhin na unit. So, dun sa part na yun, medyo ingat lang po tayo. Pero the rest, okay siya. Madali namang makita kung may problema yung display, may problema yung camera. So, ayun. Pero overall, pagdating sa performance niya, sa bawat aspect, okay pa rin po. So, yun muna guys. Sana nakatulong tong video na to. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. At kung gusto niyo pang gumawa ako ng ganitong klase ng video na 2 years old or after 2 years sa paggamit sa isang flagship phone, comment lang kayo dyan sa baba. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot sa ating unboxing your reviews. This is Sulit Tech Reviews.